Ayan ang trochanter. Subtle lucency and cortical irregularities at the greater trochanter of the left femur suggest clinical correlation. Ayan, trochanter ang tawag. Ayan. Trochanteric or trochanter. Mangyayari kasi rito, sir. Si sir kasi, ang nangyari daw sa kanya, tama ba, nahulog ka sa parang kanal? Hindi. Paano ba? Doon sa pathway. Nagiging kami noon eh. Matulas yung pathway. Nadulas sa pathway. Imbes na patapang gano'n, paganyan. Patagilid? Patagilid. Ngayon, ang nangyayari kay sir, base rito sa report, kasi ito bago na to, 1 year ago. Ngayon, dito makikita sa x-ray kasi, kahit tingnan mo nga kung mahahabol, ay kung makikita. Malaking posibilidad na lumiit yung paa mo. Ikaw, maano nga sa'yo. Biksi na nga eh. Ayan, tignan mo. Biksi na eh. Tawag dyan trochanter eh. Tignan mo yung mga extend ng buto, tsaka yung mga nag-highlight, yung papansin nyo ito. Yan, kompleto yung femur neck. Malinis. Pagdating dito, joint. Yan. Ngayon, okay. Subtle lucency and cortical irregularities at the greater trochanter of the left femur. Pinapa-MRI kayo. Base dito. Nakalagay dito, ayan o. No distinct acute fracture lines, dislocation, osseous erosion of no. Clinical correlation is suggested. Lalo kasi ang dapat yun. Ang problema kasi, sir, pag hinatak to, maaaring mahugot to. Paano mahugot? Gumaling na to eh. Sir, hindi kaya ng ano to eh. Hindi kaya. Pag dadayain ko lang to, haplusin ko para guminawa. Pag pinilit nating ipantay yan, siyempre, malaking chance na mabasag ulit yung fracture before. Kasi ngayon, nag-ano na siya, dumikit na siya. Pero siyempre, may edad na si sir eh. Senior citizen ka na, hindi na po pwede yung pilitin pang, oo, maano ko yan. Kahit pa unti-unti. Kaso siyempre, medyo risking galawin. Kasi, mayroon siyang trauma before. Ngayon, nagdikit na, ang may edad pa, minimum 6 months yan pag ikaw ay may edad, may fracture ka, gumagaling naman kaso ang tagal na panahon. Kumbaga, depende kasi yan sa tinatawag nating metabolism. Pag mabilis pa ang metabolismo, yung mga sugat mo, yung mga fracture mo, ang bilis lang. Pero pag ikaw ay bumagal na yung bunga ng pag-edad, tingnan mo, kailan ka naka-recover? Kailan siya totally naka-recover? After 8 months pa. O, after 8 months. Kita mo, ang ano ko nga lang, sinabi ko 6 months. Pero sa kanya, sumobra pa. Ganun kasi. Pero pag... Kailan ka ba nakalakad? Kasi nagtatrabaho yan sa Dasmariñas eh. Ilang buwan pagkatapos mong madisgrasya? June yun, June. July, August, September. Anong buwan ka? Nakakatayo-tayo na ako, October. Nakakatayo-tayo ka na, pero yung lakad mo. Ganyan. Kasi sa CR nung una, sa CR lang eh. Hanggang dito, ang ganda lang ng CR, hindi ako makaano eh. Ganun sa akin naman ang mahalo. Kaya nga sir eh. Ang gagawin ko rito, ayan, hapusin ko lang, tapos konting hatak lang, pero medyo, opo, hindi kagaya nung nakikita nyo na inahatak ko pa talaga. Pero syempre, depende yun sa patient na may encounter ko, tsaka sa report. Oo, totoo lang. Depende yun. Eh kung wala kayong ganito, ay nahatak ko talaga kahit matatanda. Tulad nung napanood ko. Kahit gaano katanda, basta na-check up ko yung ano, syempre, ay alam ko na nga may irregularities. Oo naman. Syempre, magkakaroon ng difference pagka ano. Wala kasi ako hindi ako maliligaw sa x-ray eh. Kahit kayo, tignan nyo lang din maigi. Oo, magkaiba eh. Magkaiba talaga. Ang laki ng ano, eto marupok na yan. Kaya pag hinatak mo yan, maaaring mag-crack ulit yan. Kare-recover lang yan.
halos kare-recover lang yan. Hindi na ako yun eh. Kaya kung mapapansin mo, tingnan mo, ang liit ng sampa mo. Ito. Sige, higa ka. Higa ka. Kung yan lang nirereklamo mo, yun nga. Ano hindi siya eh. Gusto ko sana makadala ng mo. Oh? Tsaka yung pagkahilom niya, sir, hindi na siya, ma'am, hindi na siya yung kagaya nung nakabalik. Kaya mahirap tong ano yun. Totoo naman yun, pagka may fracture. Kasi kung ano yung nakatigasan na, kumapit na yung mga kalsipik. Wala na, yun na yun. Kaya, mas pinili nyo na rin maganto kasi yung ganitong posisyon, dito na kayo umalwan before eh. Pag pinipilit yung iganon, sobrang sakit para sa inyo. Kaya ang ginawa nyo, hinayaan yung dumikit siya na nakaganyan. Kaya ang lakad nyo ngayon, pabuka. Ganun eh. Malayo. Dito lang sa ilalim eh. Carl, dito ka. Tingnan nyo kung gaano kalayo. Ito. Kahit idikit mo yan, ganun pa rin kalayo. Hindi dito mapantay kasi nga nakabigang kang nakapag ganun. Hindi niya may ganun, na straight. Ayan Ito. Hindi sila magkasing taas. Itong tinatawag nating ano ba ang tawag dun sa dulo na yun? Femur neck lang yun eh, pero ang nangyari sa kanya, yun nga, yung binabanggit na trochanter. Pero ito, nakaangat itong hip joint mo na to. Sir, wala. Anong mangyayari to, sir? Medyo dadayain lang ng konti. Para medyo yung kirot. Makirot pa ba siya? Hindi naman, minsan. Meron times lang. Yun nga, sir eh. Hindi naman pala makirot. Minsan lang. Ang gagawin mo rito, haplos-haplosin mo lang to ng pau. Para itong mga nai-stress na mga muscle. Gaganto-gantuin mo lang to. Kasi pag inalign pa to, malaking big risk. Napakalaking posibilidad na mabasag ulit yung naghilom na Pero kung pa-control yung gano'n, di ba? Papaligid niya, kung gano'n na naman, control kaya. Ano pa kaya? Medyo risky nga po eh. Medyo risky kasi doon mismo sa may doon mismo sa junction. Medyo weak yung gano'n eh. Yung sa mismong puno ng mismong puno ng femur neck. Mismong puno ng tsaka ang daming ang daming opacities. Yung yung tawag ng kalsipit. Opacities. Kitang-kita mo talaga na marupok. Kitang-kita mo talaga na meron siyang pinanggalingan before. Kitang-kita mo talaga na Ngayon, siyempre, ngayon yung pina-x-ray after 1 year ago, nilagay na no fracture. Hindi, meron muna ng x-ray. Nasaan yung unang x-ray? Pala eh. Meron muna ng x-ray. Meron pala eh. Natakot ako dun kasi, lalagyan ng stainless. Sir, yun pong pinaka Pinaka ko ng kahit limang tao na mapakulang ko ng dugo. Ayan putulo. Ay, wala. Putol pala eh. Klarong-klarong putol eh. Ayan kitang-kitang putol. Hindi siya sa femur neck, sa boundary yan nga. Sa pinaka trochanter ang tawag doon. Ayan, ang laki ng nakahiwalay Dapat magkadikit yun eh, no? Tignan mo rito, ayan, nakabukol, bilog. Ito yung unang, nakabaklas. Hiwalay, oo. Ngayon, Nakahiwalay. pwede palang hatakin. Ngayon, nakita ko na. Hindi pala na-damage yung femur neck. Hindi rin na-damage yung pinakataas. Pwedeng hatakin, base rito. Kasi ang pinaka-humiwalay pala, yung pinaka-dumikit, yung pinaka-ibabang ibaba. Meron pala May pag-asa. Pwede. Pwede, base rito. Okay na lang pala, dala natin. Ngayon, ang mangyayari rito, sir, hindi lang mapiperfect. Bakit?
Kasi siyempre, yung dumikit na to, gagalaw yan. Maring uminda ka pagka malakas. Ito pala, oh, klarong-klaro na, oh. Oh. Fracture talaga siya before. Kaso hindi napuruhan yung pinaka. Akala ko, base kasi sa old picture, yung ito, Ito yung bago. yung bago, pati dito kasi sa taas, nagkaroon siya ng kalsipik. Pero hindi naman pala. Ang, siyempre, ina-anticipate ko, inabot niya sa taas, siyempre, isang buong lining na yan. Kaya pag hinatak mo yan, siyempre, yayanig yan. Pero ito, klaro, sa baba lang pala, parang nabangal yung pinakakantuan. Parang, di ba sa tiles, pinalo yung dulo, yung talim ng dulo, yung ano ng kantuan na. Pinamaan yung dulo. Oo, nabasag. Yun ang pinaka-ano. Ay, pwedeng hatakin. Paunti-unti lang. Sige, okay ka. Hindi, ito, maliwanag dito. Hmm? Oo nga. Ito lang ang damage. Oo, yan. Although may crack yan dyan, pero kumapit siya ngayon eh. Kaya pala sinabi dito yun. Kala ko kasi putol na yung pinaka-boundary ng ano. Tapos, siyempre, base dun sa new ano, may mga highlighting yung ano eh. May mga highlighting yung buong palibot. Siyempre, mas maganda lang, kompleto yung files eh. Pwede ka sa ganito. Kanina, nag-aalangan na akong ganito hinga kasi akala ko buo tapos dumikit lang. Tuklap lang pala yung kantuhan. Mahabol na ng konti-konti. Ang problema nito, dito tayo magkakaproblema. Yung dumikit na yun, hindi mo maiganon. Nakabara. Kasi mali na yung pagkadikit niya eh. Dapat nagpabakal kayo dati. Dati nagkaganyan na, lagi gaganyan-ganyan ko ito eh. Wala eh, tumigas na yun, yung basag. Halos umabot nga sa ano mo eh. Sa pinaka-sipit-sipitan mo eh. Kaya hindi mo maganon. Ayan o, umabot sa sipit-sipit. Umabot dito. Dito yung kalsa. Ayan o. Oh. 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 Nakatukod sa buto kaya hindi mo maganon. Umabot doon sa may ito. Yung basag na to, umabot dito. Base rito. Kita naman mami, di ba? Nakatukod kaya hindi mo may ganon. Ayun, mangyayari dyan. Hahaba lang ng konti yan, pero hindi ma-perfect. Yes sir, base sa ano, sa kinagalingan. Yan, mami, kitang-kita mo naman. Ang mahalaga, inassess ko kayo na maayos. Sinabi ko yung ano, base sa ano. Dapat pala tiniis mo na eh. Total. Gusto ko sa mga ko eh. Kasi may dada na ako eh. Mag-16 na ako. Kung tiniis nyo na ito noon, Ayos pa. tapos na sana. Bumalik sa normal. Pero siyempre, kailangan kasi ng ano nito eh. Kailangan kasi may magpapaliwanag sa kanya eh. Para yung nararamdaman niya sakit, kumbaga, maiintindihan niya, normal lang pala yun. Ganito pala ang mangyayari pagka ano. Kasi yung kalalabasan ba, natakot din siya eh. Sabi sa'yo, alagyan ka ng bakal, ididikit kasi yun eh. Ngayon, hinayaan mong humilom, gumaling na siya kaso, umabot dun sa pinakasingit-singitan. Hindi pa ko yun. Yung ano ko, yung sa dugo. Para kung na ano. Kasi nire-require siya ng 15 katao. 15 kataong mag-operate. Ayun sa nakukuha ang mga kilala. Sa bagay kasi, pag inoperahan ka kasi, kakailanganin ng dugo, mababawasan ka ng dugo eh. Pero 15 katao, sobra-sobra yun. May mga doktor doon sa Das Marinas eh. May ano ang gagawin kasi nun, siyempre, in case of ano, parang ano na yun eh. Doon na rin sila gumagawa ng ano eh. Gumagawa ng, siyempre, papasobra na nila. Kasi required, ooperahan ka eh. Kahit 10 lang magamit nila. Pero pag nila. Kumbaga, itulong mo na yung sa ospital. Ayaw na rin doon sa kasing kapatid ko, hindi nang nangyari. Yung pala talaga nalagyan ng bakal sa orto kaya di ko hospital. At naman nagamit niya. Kaya nga, sobra-sobra nga yung 15. Kasi sobra-sobra nga, parang inaano ako ng doktor, parang di nga ano, parang madismaya ako, hindi ako makakano.
Sobra-sobra yun. Sa tansya pa lang. Siyempre, may mga marami nang pumunta ritong mga naoperahan. Marami na ako. Eh, siyempre, tinatanong ko rin yan mga yan kung anong magkano yung binayad, saan, ilan ang kinailangan, anong ginawa sa'yo. Siyempre, outcome. Katulad nyo, tinatanong ko kayo kung ano yung mga old. Yung ay na rin sa kapatid ko nangyari. Ayan pinagbigyan ko na kayo. Umabol ng konti, sir, pero hindi ko pilit na gano'n. Mababasag na yun. Tingnan mo nga, sir, tayo ka nga. Ang pinakagagawin nyo dyan, yung isa makapal, yung isa manipis sa chinelas. Doon ka nadadaya niyan. Tingnan mo nga, sir, kung sumakit o kumanda. Wala namang masakit. Wala. Eh, ma'am, yun lang yung pinaka-ano niyan eh. Tapos, sir, upo ko muna, sir. Ang pinakagagawin nyo yan, siyempre, lumalakad-lakad tayo eh. Yung mga muscle niyan, stress kasi nga wala sa timing yung lakad. Kumbaga, tagilid eh. Eh, pagkatapos yung maglakad, masas-masasin yung mga muscle nyo. Yun na yung pinaka-magiging ano. Kasi hindi na rin kayo pwede sa opera. Hindi na rin kayo pwedeng basta-basta kasi lalo mababasag lang ulit yun. So pag nabasag ulit yun, may stress kasi kayo mamamaga na naman yung singit niya. Lalong hindi siya makakalakad. Lalong hindi ka makakalakad. Mas piliin mo nang walang masakit, gaganong-ganong ka man, at least. At least nakakalakad. Yun po ang ano eh. Yung ano ko, gaganong, titiktok-tiktok ako eh. Opo, lagyan nyo na, hindi, yung sinelas nyo, kapalan mo yung ano, para mag-balance siya. O yung kaliwa. Yung kaliwa kakapalan. Hindi mo, gaganong ko na ako. O ayan, kita mo. Nung una, hindi ko may ganun yan. Kaya nga sabi ko siya eh. Hindi ko may ganun eh. Eh ngayon, gaganong ako. Eh ako, hindi ko rin ini-expect na ano kasi inano ko lang eh. Yung kaya lang ng ano ko. Yung kaya lang ng maabot ng knowledge ko. Kasi hindi talaga siya pwedeng pilitin na gano'n eh. Humaba ng konti kasi nga humabol. O kahit pa paano, nagkaroon ng difference. Gagalaw ko ng ganyan, no? Eh, pwede ba yung maulit? Halimbawa, babalik kami after ilang buwan. Pwede naman kung, siyempre, dumidiin yan. Dumidiin kada lakad niya. Pero siyempre, pinaka-the best, meron siyang saklay para ma-avoid yung mabilisang pagdiin. Okay. Magsaklay. Para ang diin mo, dun sa saklay. Pwersado yung... Okay, so required Oo. talaga siyang magsaklay. Mas the best. Kasi pag pinilit mo, tumayo ng palaging... Siyempre, gaganong-ganong ka na eh. Napapwersa. Oo, didiin yan. Mas mabilis. Pero kung pababagalin natin, dito ka dumiin. Kaliwa, no? Tsaka, luluwag pa yan, naigaganyan mo na eh. Sa mga araw-araw, ganyan-ganyanin mo, safe naman yan, dahanda, ganun-ganon. Tapos, sir, yun nga, pau, ganun-ganonin mo ng pau. Para yung mga muscle mo. Ayun. Ganyan. Alam ko yun. Alam niya? Bumibili ko niyan. Okay? Okay, yan yung pinaka-the best na adjustment. Salamat, sir. Salamat. Pero hindi ba nga siya